Good morning. Okay, pang-14, part 14. Okay. So, medyo may idea na tayo doon sa plumbing plans. Okay. So, i-touch rin natin yung kasama actually sa lecture na to, yung online review for Master Plumber Licensure Examination. Okay. Para doon sa kukuha pa lang ng exam at saka yung gustong ma-refresh yung theory nila sa plumbing, kasi napaka-importante yung theory plus experience, actual experience, pasok ka na doon. Okay, so yon, tulad ng sinabi ko, susuyurin natin ang Revised National Plumbing Code together with ang gagawin kasi natin, National Plumbing Code, yung sariling atin, then meron akong isang illustrated code para to augment doon sa explanation, sa discussion, then pag-usapan din natin kasi merong mga items na wala doon sa Revised National Plumbing Code natin pero makakatulong, lalo na yung sa Uniform Plumbing Code. Okay, so yon, bigyan ko muna kayo ng idea kung bakit, kung paano, di ba sa exam there are 4 subjects: plumbing arithmetic, plumbing code, sanitation design, then practical problems. 100 items lahat per subject. Then paano siya nabubuo? Ganito, ayon sa aking bubuit, very reliable information, reliable tawag dito, information na nakuha natin. Ganito yon. Halimbawa, doon sa mga examiner, actually sa ngayon, ang alam ko 3 lang silang examiner ngayon, si Engineer Mangila, the chairman, then yung 2 member, si Colonel Camilet. Si Engineer Mangila is a civil engineer ata, at saka Master Plumber. Si Colonel Camilet is a professional electrical engineer, Master Plumber, tapos reserve siya sa Armed Forces of the Philippines, kaya Colonel ang tawag namin. Si Architect Abeliano, Prospero Abeliano, architect, Master Plumber. Ngayon, ganito, halimbawa, si Architect Abeliano, bagong appointee as member of the Board of Master Plumbers. Ngayon, as a requirement, bago mag-exam, magsasubmit sila bawat isa ng 500 questionnaire. Okay, 500. Ngayon sa 500 na yon, pagbago yung 500, halimbawa si Architect Abeliano na-assign sa practical problem. Okay, 500 practical problems isasabit niya sa PRC. Okay, tulad ng sinabi ko, hindi yung laman ng Revised National Plumbing Code kasi natin, maaring lumabas yan sa sigurado sa plumbing code na subject, meron din sa practical problem at saka sa design. So minsan sa arithmetic, yung calculation na simpleng mathematics, lumalabas rin doon. So napaka-importante ang plumbing code, kaya susuyurin natin yan, i-explain natin, discuss natin. Then we will provide illustration para ma-visualize ng mga manonood kung anong itsura nito, lalo na sa mga hindi pa gaanong kabisado ang plumbing, yung sa actual installation, ano mga itsura. Kasi basa lang tayo ng basa, ay wala namang illustration sa kubuti kong comics yan, di ba? So yon, 500. Ngayon sa 500 na yon, may bibigay lang ako ng sample ng questionnaire. Okay, yan sa 500 na yan, tulad yan, nagbibigay sila, let's say practical problems, use blank above and below ground
This pipe comes in different lengths and cutting may be necessary to allow threading. So, ang answer dyan, ilalagay nila, yung isasabit nila sa PRC, ilalagay nila sa letter A with bold, yung naka-bold na to. Yan. Tapos, lahat yan, letter A, isasubmit nila yan sa PRC. Yun yung nasagap natin ayon sa aking bubuit. Okay? Ngayon, pagdating sa PRC, ipapasok yan sa database, sa computer. Ngayon, ang computer, irarumble niya yan. Yung, let's say, galvanized steel pipe pa rin ang answer, pero maaring hindi na mapunta sa A yan. Maaring mananatili sa A or sa B, sa C, sa D. Hindi na alam ng examiner yon, yung naggumawa ng questionnaire. Ngayon, irarumble yan. Tapos, out of 500, 100 lang ang pipiliin dyan. At saka sinabi pa nga, yung dating naka-imbak doon sa database, ikasali pa rin yun sa pagpili doon sa 100. Ngayon, hindi lang sigurado yung sinabi na kung kailan babawasin yung mga lumang questionnaire na na-submit. So, yun yung paraan. Tapos sa next exam na naman, sa halip na 500 ang requirement, 300 na lang kasi meron ng 500 na nakaano doon. Tapos yung dating subject niya is practical, malalagay naman siya doon sa mathematics. So 300 na lang ilalagay niya doon kasi yung dating 500 na nakatoka doon, isasama pa rin yon doon sa database. Tapos rarambulin ulit, tapos pipilian 100 na ang ilalabas per subject. So yun yung ito yung sample ito yung sample. Ganon ang sistema daw, ayon from reliable source. Okay, so yun yung para magka-idea kayo. Okay, so ngayon ito yung ito yung revised national plumbing code natin. Actually ito bigyan ko lang kayo ng konting idea. This was approved and published na during the time of President Estrada. Din na-publish ito sa nasa shelves na ito ng National Bookstore dati. Ngayon, meron ang balita, meron kasing isang grupo ng mga engineers na tawag dito, nagsumbong or sumulat doon sa AYAP mo. Alam mo yung AYAP mo, yung author ng UPC, yung Uniform Plumbing Code. AYAP mo, International Association of Plumbing and Mechanical Officials. AYAP mo, yon. Nagsumulat sila doon na ang NAMPAP daw, kasi ang author nito is NAMPAP, National Association of Master Plumber Association of the Philippines. Sumulat daw doon sa AYAP mo na ang NAMPAP nag-publish ng plumbing code na kinopya ang Uniform Plumbing Code na hindi nagpaalam sa AYAP mo. So yun yung kwento. Kaya itong AYAP mo, sinulatan naman itong publisher dito kasi yata ito sa National Bookstore. Kaya ang National Bookstore, pinull out yan. Wala ka na makikitang National Plumbing Code sa National Bookstore. Yun yung kwento na mabibili na lang ito dati doon sa office ng NAMPAP, then napunta na sa Recto kung sino na ang nagpa-publish. Okay? Kasi wala na nga kasi yun yung kwento dyan, na hindi raw nagpaalam ang NAMPAP sa AYAP mo. So wala na tayo dyan, kwento lang yan. Ngayon tulad ng nangyari din sa yung revised IRR, National Building Code of the Philippines with its revised IRR. Ito yung libro, ito yung code natin na magkahiwalay na yung architectural permit,
structural permit, sanitary permit, at saka plumbing permit. Ngayon, meron na rin ito, na-publish na rin ito, approved, din na-publish na for 15 days. Then, since walang nagreklamo, so, naging batas, na-implement, na-print, nasa National Bookstore na rin. Ang nangyari naman is, tawag dito, meron ding grupo ng mga engineers, nag-file ng demanda ang grupo ng mga engineers sa DPWH under yung department ni Architect Contapay, kung di ako nagkakamali. Ngayon, natalo ang DPWH. Okay? Natalo, siyempre, National Bookstore, kasi nandito nga yung revised IRR, kasi may permanent injunction yata doon ang decision sa korte, pero umapila ang DPWH yata saka NAMPAP, umapila na sa Court of Appeals. Ngayon may decision na nanalo naman ang kaso in favor of master plumbers, na tuloy nga yung hiwalay na permit. Pero hindi natin alam, may decision na yan, actually na-publish na yan. Ang hindi lang natin alam kung kailan talaga i-implement. Ito yung sample nung pinag-aawayan. Yan, plumbing permit. So, plumbing permit, lahat ng pictures nandyan. Okay? Kita mo. Pero ito ginagamit to sa lahat ng office, yung sa tawag dito, mga PESA projects. Ito yung ginagamit nila. Plumbing permit. This was my project before na ko ang designer sa tawag dito hotel yung sa La Union, Poro Point, La Union, yung project ito, Thunderbird, yung extension ng hotel, plumbing permit. Tapos ito na may yung sample ng sanitary permit. So ang scope ng sanitary permit konti na lang, wala ng plumbing. So yun yung yun yung istorya nito. So ngayon sana ma-implement na yung kasi nanalo na nga doon. Ewan ko kung mag-aapila pa yung grupo ng mga engineers na sa Supreme Court. Antayin natin. Matagal pa yan, kaso kasi yan. So yun, dyan na lang muna tayo. Okay? So ito yung table of contents ng Revised National Plumbing Code of the Philippines. So, whatever history of plumbing practice, basic principles, so code of ethics, administration, sa definition. So, dito walang mga illustration yan. Ngayon, ang gagawin kasi natin, babasahin natin yan, i-interpret natin, then we will compare and show you some illustrations, i-explain natin kung ano yung sinasabi dito para maintindihan, hindi yung basa-basa ABCD, hindi. So yon, umpisahan natin. Okay? History of plumbing practice. Alam mo, doon sa 500 questionnaire, napakarami noon. Kaya ang hirap bunuin yon. Kaya itong laman ng plumbing code natin, lahat ng mga importanteng letra rito, numbers, pangalan, petsa, places, ay posibleng lumabas. Sa dami ba naman ng requirement, siyempre gagawa ka ng questionnaire na 500. Kung ano-ano na lang pipick upin mo dyan para mabuo lang yung 500, diba? So, napaka-importanting basahin, intindihin, i-interpret, diba? Yun yung yun yung punto rito. Huwag yung ABCD, hindi mo yun. So, basahin natin. Okay? The birth of the plumbing profession in the Philippines is traced back to the 17th century. So, 17th century, tulad niyan, pwedeng
gawing filling the blanks yan yung answer, di ba? Walled city, pwede yan. The walled city known as Intramuros was established by the Spaniards as a model community. The prior engineers who built the government buildings, residential and other structures incorporated European standards in their plumbing installation. Okay, during the 18th and 19th centuries, the Filipino plumbers were assigned the task of maintaining, repairing, and or remodeling plumbing system in all pueblos or towns, including churches, convents, and government buildings. Okay, recognized plumbers then were called upon by the ilustrados or the elite group to act as consultants of plumber journeymen on matters pertaining to plumbing installation in villas and mansions. Okay, plumbing took a great leap at the turn of the 20th century with the arrival of the American soldiers, engineers, Thomsite teachers, doctors, evangelists. Health and hygiene became priority when epidemics including cholera, leprosy, yan, pwedeng lumabas yan. Actually, lumabas yan sa mga, yung sa exam namin noon. Schistosomiasis and other contagious diseases engulfed the Philippines. Alarm, Governor General Harrison, yan, pwedeng lumabas yan, issued a letter of instruction on proper waste disposal in all municipalities. Sometime in 1902, the plumbing trade was duly recognized by the government. The city of Manila was the model community. Master plumber John F. Haas became the first chief of the Division of Plumbing Construction and Inspection. Through the initiative of the Filipino Master Plumbers, a plumbing code based on the Plumbing Code of the Philippines was incorporated into the building code for the city of Manila. So, in 1935, ito na yon. Kaya 1935 kayo nag-umpisa. Francisco Jeronimo, Mariano de Ocampo, Egmindio Soares, Eusebio Mina, Jose Rivera, Raimondo Reyes Sr. Itong Raimondo Reyes Sr. naabutan ko pa yung junior nito. He is also a master plumber. Kilalang designer contractor ng plumbing. Naabutan ko pa yan during yung medyo makapal pa yung buhok ko. Naabutan ko yan sa mga conferences ng NAMPAP noon. So, Roberto Feliciano, Gregorio Lazaro, Raimondo Gumapat, John Jones, Trinatario Ortiz, Valentin Kasopanan, Catalino Kasopanan, Crispin Francisco, Teodoro Pastor, Cornelio Odbina, and Jesus Tanghal Vera. Medyo parang naabutan ko, pero hindi ko lang matandaan yung mukha. Organized the National Master Plumbers Association of the Philippines and had it registered with the SEC, Securities and Exchange Commission. Initiated by NAMPAP, the Department of Public Services of the City of Manila was created by an Act of Congress. City Ordinance 2411, maaaring lumabas yan, otherwise known as the Plumbing Code of the City of Manila, was enacted in consultation with NAMPAP. The practice of plumbing was eventually placed under the Department of Public Services, DPS. Nandiyan pa ngayon yung department na yan sa Manila, yung naglilinis ng mga estero. So, national government through the Bureau of Public Works and other cities adopted the Plumbing Code of Manila. Okay, so NAMPAP spearheaded the enactment of law regulating the practice of master plumbing in the Philippines. Etong isang pages na to, maraming malamang lalabas sa exam, kaya basahin natin. So, advice ko, wag kayong mag-ano ng kuan, kayo gumawa na mismong notes galing sa code para siguradong matatandaan ninyo. Okay? So, yon. Ulitin ko, tulad ng tulad ng general provisions, okay? May sample lang tayo, okay?
sample lang tayo. Kasi sa general provision, general regulation pala, okay, changes and direction of flow. Okay. Dito nakalagay horizontal lines connecting to vertical structure enter through 45 or 60, although wala naman tayong 60 na Y branch. Okay, combination. So hindi mo gaanong maintindihan yan kung tawag dito, hindi mo makikita yung drawing. Okay, ngayon horizontal, pero babalikan natin to, sample lang to. Ito yung abangan natin. Horizontal drainage lines connecting to other horizontal lines shall enter to 45Y or Y18 bend branches or approved fittings of longer sweep. Okay, vertical drainage connecting to horizontal drainage line enter to 45 branches or approve other fittings of longer sweep. So ito, i-ano natin to, i-drawing natin to. Yung vertical lines connecting to horizontal lines shall enter through 45 degrees daw. Pero drawing natin, sabi vertical line lines connecting to horizontal lines, ito shall be yan, naka 45 daw dapat, 45 daw dapat, di ba? 45 or 45Y, yan, 45, ito 45Y, 45, ganon, vertical ito, horizontal. Pero yan, alam natin yan. Pero pagdating sa say itong lababo na to, ito water closet, ito yung lababo, ito yung may tanong na ako, yan, ito yung water closet, ito yung floor drain. So nandito yung layout natin. So ito may bordilyo dyan, floor clean out ka dito, pack Y45, Y, then elbow, then yan, then ito shower. Okay, ito sabi vertical to horizontal 45 sabi sa code. Pero bakit natin pag ito Y45, okay yan, horizontal to horizontal, pero pag tayo niyan sa elbow dito, tapos T, tapos P-trap ka na, di ba? Ganyan. Ito elevation yan. Yan, ito yung lababo, di ba? Ito yung lababo. Ito pataas yan, elbow. Bakit elbow 90 lang ang nilalagay natin? Hindi man tayo nagrereklamo na bawal sa code yan. Ito vertical to horizontal flow, vertical from the lavatory, horizontal dapat 45 daw, diba? Dapat ito water closet, vertical to horizontal, elbow 90 lang nilalagay natin dyan. Bakit hindi natin sinusunod itong plumbing code natin? May sagot dyan. Okay, may sagot dyan, pero wala sa code natin. Doon sa stage, sa code namin sa stage ang kasagutan yan. Okay, abangan. Thank you. Abangan yan sa part 15. Okay, thank you.